Amen. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Minsan pa, batiin po natin yung mga kapatid natin na narito. Good morning! Good morning po, good morning. Kawayan niyo yung malayo sa inyo. Ayan, good morning. Ayan. At noong nakaraan po ay may mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Pasensya na po kayo at ito po ay late na kasi nakapag-birthday na sila. Pero ganun pa man, ipagpe-pray pa rin po natin ito mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. April 3, si Nanay Poreng, nag-80 years old po siya. And April 5 po, si Kuya CJ. Amen! Amen! At ito pang darating na linggo, baka merong magbe-birthday sa inyo na hindi po namin ay wala ba itong darating na linggo? Wala! So, kung wala na po, tayo po ay manalangin na si Japet sa 12. Opo, sige. Tayo po ay manalangin na. Minsan pa, Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Na tunay nga, Panginoon, may dahilan ang lahat ng bagay kung bakit nagaganap ang bawat sitwasyon, ang bawat pagkakataon, Panginoon. Pero ganun pa man, ang araw na ito ay hindi namin araw. Ito ay araw mo, Panginoong Jesus. Kaya nawa simula pa kanina sa aming mga ginagawa, O Diyos, nawa nalugod ka po sa bawat isa. Kung paano ka namin sinasamba, paano ka namin pinupuri, paano ka namin dinadakila, O Diyos, hanggang mamaya, Panginoon, patuloy ang patnubay, ang hiling namin, and we continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. And may we continue to bless your holy name, Lord God. Ito po yung layunin, Panginoon, ng aming pagsamba. Ang ikaw ay aming madakila, Panginoon, at maitaas namin ang pangalan mo. Dalangin namin, Panginoong Jesus, patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami at walang gawa at plano ng kaaway ang makapananaig sa lahat, Panginoon, ng oras ng iyong gawain, O Diyos, at patuloy na dalangin namin sa lahat ng mga nakakapakinig ay nawa, O Diyos, dumating ang pagkakataon at panahon, sila man din, O Diyos, ay dadalhin mo ang kanilang mga panyapak sa loob ng iyong iglesia. Purihin ka, dakilain ka, Panginoong Jesus, at tunay nga, Lord God, sa iyo po ang pagdakila ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen! Amen! Amen. Nung nakaraang linggo po, nag-aral tayo patungkol kung sino ang tunay na nakakakilala kay Kristo. Amen! Dalangin ko po itong mga pinag-aaralan natin ay talagang tumitimo sa bawat isa sa atin at limilimin natin ang ating mga sarili kung ikaw nga ba, ako nga ba, ay tunay na nakakakilala na kay Kristo. I really hope and pray na nung itinuro yon ay nakilala mo ang iyong sarili kung isa ka na lang makukonsidera na tunay ka na lang kumikilala kay Jesucristo. Amen! Ngayon, pagpatuloy po natin yon, ito namang aaralin natin ngayon ay ito po yung mga bunga ng tunay na pagkilala kay Kristo. Kasi ang tunay na nakakakilala sa Panginoong Jesus, meron pong bungang makikita yan sa bawat isa na tao. Basahin po natin ang ating verse sa 1 Corinthians chapter 2, verses 2 to 5. Unang Korinto, Kabanata 2, Talata 2 hanggang 5. Nakita na po natin? Amen. Ito po sinasabi nito, ipinasiya ko, wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo, ng Espiritu, at ng kapangyarihan ng Diyos. Verse 5. Kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang alin? Nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Salamat, Panginoon, sa mga salita ibinigay mo po sa amin ngayon. Lord, patuloy na buksan mo ang mga tainga at puso't kaisipan upang lubos ng maunawaan ang salita mo sa oras na to. Amen.
Sabi po rito ng ating pag-aaralan, sabi ni Pablo, si Pablo po ito, ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Amen. Sa isang iglesia, napakahalaga na nakikilala ano ang itinuturo sa isang church na katulad nito. Ano ang sentro ng pagtuturo ng isang iglesia? Kung hindi si Jesucristo ang sentro at hindi siya ang itinuturo sa isang iglesia, ay hindi po yun kalugod-lugod sa Diyos. Amen! Dahil ang tunay na sentro ng iglesia, kaya naitayo ang mga iglesia dahil kay Kristo. Kailangan maintindihan po natin to. Kaya walang ibang dapat na itinuturo sa isang iglesia na katulad ng ganito. Ang focus po natin dito ay si Jesucristo. Kaya napakahalaga na tunay na kilala mo nga si Jesucristo sa dami na ng mga salita na narinig mo, napanood mo, nabasa mo. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay tunay nga na kumikilala kay Kristo. Amen. Dahil sabi rito ni Pablo, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang alin? Ang ating pananalig kay Kristo. Kaya hindi po tayo nagbobola dito. Hindi tayo nagpi-please ng mga tao. Kung anong gustong marinig, yun ang sasabihin. Hindi po. Kung anong dapat marinig ng tao, yun po yung pinapangaral natin dito. Naintindihan po natin. Dahil si Kristo lang, ang tanging Panginoong Hesus lang, ang dapat sentro ng iglesia na to. At marami mang topics na pwedeng aralin, pagtuturo. Ang kabuuan nun, at the end of the day, ng pagtuturo mo, babalik ka kay Kristo. Amen. Dahil sa ating pananalig kay Kristo, mayroon po itong bunga. Meron itong output na dapat nakikita sa mga taong tunay na nakakakilala na kay Kristo. Kaya ngayong araw na to, patuloy pa rin ang pagkilala natin sa ating mga sarili, pagliming sa ating mga sarili, pag-examine, pag-evaluate ng ating mga sarili. Kung tunay na tayo kumikilala kay Kristo, ay merong bunga ito sa ating mga buhay. Amen. May bili ng Biblia sa atin, no? At nauunawaan natin, ninanais po natin at pinagsusumikapan natin makasapamuhay bilang tunay na Kristiyano dahil ang Diyos natin ay tunay na Diyos. Kaya yung pagiging Kristiyano natin, hindi Kristiyano-Kristyanuhan lang. Hindi laro-laro lang din. Hindi pakitang tao ang pagiging born again. Ang pagiging Kristiyano, hindi po. Dahil kung ikaw ay tunay na nakakakilala kay Kristo, lalabas yan sa iyong pamumuhay dahil nagkakaroon iyon ng bunga. Dahil sa iyong pananalig kay Kristo. Amen! Dahil tunay ang ating Diyos. Ano-ano yung mga magiging bunga na yan ng isang mananampalataya na tunay na kumikilala kay Kristo? Romans 12. Buksan po natin. Romans chapter 12, malapit lang yan. Balik lang kayo ng konti. Romans 12 verses 9 to 10. Isa sa mga bunga ng isang tunay na nakakakilala kay Kristo ay nandito sa Romans chapter 12 verses 9 to 10. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Amen. Sabi rito, maging tunay ang pag-ibig. Kasuklaman ang masama, pakaibigin ang mabuti. Kung isa kang tunay na kumikilala kay Kristo, you will hate sin. Amen. Kasusuklaman mo ang masama, kasusuklaman mo ang paggawa ng kasalanan. Ayaw mo ng mga nakikita mong masama, dahil ayaw mo yon, ikaw mismo, hindi mo
gagawin. Why? Dahil kailangan bilang isang tunay na umiibig kay Kristo, kasusuklaman mo ang masama. In the first place, the reason why Jesus Christ died on the cross is because of sin. Ngayon, kung patuloy kang mamumuhay sa kasalanan kahit ikaw ay Kristiyano na, sa palagay mo ba matutuwa ang Diyos sa'yo? Hindi. Napag-aralan na natin before. Kapag ang isang Kristiyano ay gumagawa ng kasalanan, kasamaan, anong itsura ng Diyos? Siya po ay galit. Amen. Kaya huwag niyo laging sinasabi, di ba, patatawarin naman ako ng Diyos. Huwag niyo laging ini-excuse yan. Na yung sinasabi niyo, patatawarin naman ako ng Diyos. Hindi natin alam ang pag-iisip ng Diyos. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan, patuloy kang gumagawa ng kasamaan, patuloy na hindi mo sinusunod si Kristo, hindi ka tunay na umiibig sa Kanya, nagpapakitang tao ka lamang, sa palagay ba natin hindi alam ng Diyos ang lahat ng ito? Alam niya. Even up to this moment, alam niya kung sino ang tunay at hindi sa atin ngayon. Amen. Kaya dapat, tinitiyak natin sa ating mga sarili na tunay po tayong nakakakilala kay Kristo at talagang kinasusuklaman. Pag sinabi mong kinasusuklaman, talagang ayaw mo na siyang balikan. Yung kasalanan, ayaw mo na siyang gawin yung kasalanan o yung kasamaan. Bakit? Tunay na yung pagmamahal mo sa Diyos eh. Sabi ng King James Version, God abhors evil. Kinasusuklaman ng Diyos ang mga gawang masama. Kaya pag ang mga tao gumagawa ng masama, suklam na suklam po ang Diyos. Tapos sasabihin ng tao, di bale, God is love. Yan yung mga pa-excuse ng mga tao ngayon. Di bale, napakabait naman ng Diyos. Napakamaunawain naman ng Diyos. Pero kung ikaw naman, totoo naman yung mabait ang Diyos, maunawain ang Diyos. Pero kung patuloy kang nabubuhay sa kasalanan, kahit alam mo na ang salita, ay sabi, God abhors evil. Kinasusuklaman ng Diyos ang mga gawang masama. At alam na po natin lahat kung ano yung mga gawang masama. So kung tunay kang kumikilala kay Kristo, di na natin isa-isahin ano yung mga gawang masama. Hindi na natin yung dapat ginagawa. Amen. Kahit na po sabihin mo, maliit lang naman yung ginawa ko. Sasabihin kasi ng iba pa, yung kasalanan ko maliit lang kumpara dun sa ginawa niya, magtuturo pa ng iba. Diba? Minsan ganyan. Justify niya pa yung sarili niya. Kumpara naman dun sa ginawa niya, maliit lang naman ang kasalanan ko. No? Natatandaan niyo yung dalawang nananalangin noon na lalaki doon sa templo? Yung isa, sising-sisi. Halos wala na siyang masabi sa marugdog na panalangin niya dahil sa kanyang pagsisisi na duming-dumi siya sa sarili niya dahil sa kanyang mga kasalanan. Ito namang isa, yung publikano, napakayabang sa kanyang panalangin. Panginoon, buti na lang, di ako katulad ng isa. Nagganon pa. Saan palagay ba ninyo matutuwa ang Diyos kung ganon ang ating mga panalangin? Panginoon, ang ginawa ko naman ay maliit lang kumpara naman dun sa ibang pumapatay ng tao. Palagay ba natin ay natutuwa ang Diyos sa ganon? Hindi po. Bakit? Ang usapin doon, ikaw pa rin yung gumawa ng kasalanan. Ikaw pa rin yung gumawa ng kasamaan. Kaya nga sabi po rito, bilang tunay na kumikilala ka na kay Kristo, kasuklaman na po natin ang mga gawang masama. Mga habit na masama. Daily activities na hindi dapat. Alam na po natin to. Amen po ba? Pero minsan, or kadalasan, nakakalusot pa rin sa buhay kahit ng mga Kristiyano na. Yun yung nakakalungkot doon. At doon mo masasabi sa iyong sarili, kung tunay ka nang kumikilala kay Kristo, ano sabi? Yung mga tunay na anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu
ng Diyos. At kapag ikaw'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang sinusunod mo dapat sa iyong buhay ay ang Espiritu ng Diyos at hindi yung espiritu ng kaaway o hindi yung sarili mo. Bakit? Kilala mo na yung Diyos mo eh. Pero kung hindi nangyayari yan, may malaki ka pang problema, kapatid. Amen? Kung hindi pa rin po nangyayari yan, malaki ang problema mo, kapatid. Maaaring Kristiyano ka nga, pero baka nandun ka, nabibilang ka pa rin dun sa tinatawag na carnal Christian. Ang nag-iba lang sa'yo, yung church na pinupuntahan mo. Pero the way you live, hindi nagbabago. Hindi po pwede yun. Kung ikaw ay tunay na kumikilala kay Kristo, anong sabi nitong Romans 12? Anong subtitle niya? Pamumuhay Kristiyano. Ito ang tunay na Kristiyano kung paano siya dapat nabubuhay sa mundo na to. Amen! Pangalawa, nasa verse 11, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Amen? Maliwanag, sinasabi nito, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Kapag tayo'y naglilingkod sa Panginoon, kasama po ang puso, hindi ito. Amen? Maganda may alam ka, walang problema yan. Marunong ka. Pero ito, ang puso mo, malinis. Ang puso mo kasama sa paglilingkod, gusto mo yung paglilingkod mo, mahal mo yung pinaglilingkuran mo. At hindi ka napipilitan lang dyan. Amen. Dahil kilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, kasama yung puso mo doon sa ginagawa mo. This is our life, mga kapatid. Ang tunay na buhay ng isang tunay na Kristiyano ay ganito po. Tunay na naglilingkod sa Panginoon. Masipag na naglilingkod sa Panginoon. Buong pusong naglilingkod sa Panginoon. Pag sinabing buo, wala kang tinitira. Amen? Pag alam mo para sa Panginoon lahat, binibigay mo. Remember Paul? Yung inano natin nung nakaraang linggo, kahit alam niya, pinaalam sa kanya ng Espiritu, na pag pumunta ka sa Jerusalem, ang kasasapitan mo ay pagkabilanggo, paghihinagpis. Pero tumuloy ba siya? Tumuloy siya. Bakit? Kilala niya yung tunay na Diyos niya. Nangyari ba yun? Nangyari. Nabilanggo, na kung ano-ano rin ang naranasan ni Pablo. Hinagupit din, pinaharap pa kung kani-kanino na matataas na mga tao sa Roma. Nangyari ang lahat ng yun. Pero nakita ba natin ang pagsuko ni Pablo? Hindi. Bagkus, mas lalo siyang nag-init. Mas lalo siyang nagsumigasig. Mas lalo siyang nagpursige. At mas lalo niyang ginusto na makasunod sa Diyos. Bakit? Kilala niya yung pinaglilingkuran niya eh. Ikaw, kilala mo ba talaga yung pinaglilingkuran mo? Kung kilala mo yung talagang pinaglilingkuran mo, walang question sa kung ano yung dapat mong gawin. Wala nang sabi-sabi, eto gagawin mo, eto gagawin mo, etong gagawin mo. Wala na. Bakit? Because you will do the things that you love to do because you love God. Para sa Panginoon, gagawin ko to. Para sa Lord, para sa Lord, para sa Lord. In the first place, sino ba pinaglilingkuran natin lahat dito? Si Lord. Ang Diyos. Maaaring meron tayong mga leader, meron kayong mga leader dyan, pero tandaan natin, kahit na may leader ka, alam naman ng Diyos kung sino talaga yung sinusunod mo. Ano talaga ang laman ng puso mo? Maaari tayong makapandaya dito, pero ang Diyos hindi natin madadaya. At yan po nga ay uma-output, lumalabas po yan. No? Yan sabi rito, magpakasipag
magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Diyos. Sabi sa Colossians 3, 23 to 24, Colossus po. Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Sabi po rito, nakita nyo na? Colossus 3, 23, 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Sama na natin yung 25. Ang makasalanan naman, tingnan ninyo ha, ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang tinatangi. Walang favoritism si Lord. Kaya nga tinuturo din dito sa Korinto, tayo rin dapat wala tayong favoritism. Walang pagtatangi. Kung maganda yung ginawa, purihin. Kung hindi, ituwid, turuan. Amen. No? Sabi rito ng Colossus, ano man ang ating ginagawa, gawin ng magaan sa kalooban, nang waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Whether yan ay ginagawa mo dito sa loob ng iglesia, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay isang mag-aaral, ano man ang iyong ginagawa, do it as if you're doing it for the Lord. Kasi nai-inspire ka. Kung ang ginagawa mo, naiisip mo para sa Panginoon ito. Para kay Lord itong ginagawa mo. Pag ginagawa mo yun, mas lalo kang nai-inspire doon sa ginagawa mo. Pero tignan mo, kung ayaw mo yung ginagawa mo, when you hate what you do, hindi ba pagod na pagod ka? Tagal naman ng alas 5 kung ikaw ay nagtatrabaho. Bakit? Ayaw mo na yung ginagawa mo eh. Naiinip ka na sa oras. Bakit? Ayaw mo yung ginagawa mo. Ganon din po dito. Kung ayaw mo yung ginagawa mo dito, kahit nakikinig ka lang, ay maiinip ka ng maiinip. Why? Hindi mo gusto yung ginagawa mong pag-upo o hindi mo gusto yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Kaya ang nangyayari sa'yo, napapagod kang mabuti. Oo, napapagod po tayo. Pero alam niyo ba yung kasiyahan sa puso kapag tayo naglilingkod sa Diyos? Amen po ba? Kailan tayo maglilingkod? Kailan tayo magpapakasipag maglingkod sa Panginoon? Kailan natin gagawin ang bagay na to? Pag hindi mo na kaya? Pag may diferensya ka na? Pag hindi ka na makatayo? Doon mo pa gugustuhin maglingkod? Ang sabi dyan, magpakasipag sa paglilingkod. Panahon na para gawin po natin yung mga dapat natin gawin bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. Panahon na. No? Dahil nga sinasabi, hindi na po ito yung panahon ng petiks-petiks or yung ano mo yon, pabanjing-banjing. Ito na po yung panahon na nagsiseryoso na tayo dapat sa ating ginagawa. Panahon na nagsiseryoso ka na sa iyong pamumuhay Kristiyano. Amen. Huwag mong hayaan, kapatid, na siraan ka o sirain ka o guluhin ka ng kaaway dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Tandaan natin, ang isang lingkod ng Diyos, lagi yang gagawa ng kaaway. Lagi yang tutudlain ng kaaway. Lalo na kung nakikita ng kaaway na ang puso mo ay talagang nakaalay sa Diyos. Hindi titigil ang kaaway para ikaw ay manlamig, manlupaypay, hanggang manghina ka na. Hindi titigil ang kaaway. Dahil ayaw niya na ang mga tunay na Kristiyano ay naglilingkod sa Diyos. Remember, ang trabaho niya, pumatay, mangwasak. Yan ang trabaho niya. Kaya kung hanggang ngayon, gumagana yung technique ng kaaway sa atin, anong sabi? Resist the devil and he will flee from you. Kung sino-sino gagamitin ng kaaway para inisin ka,
para buwisitin ka, para galitin ka, pero huwag nating pababayaan, huwag nating hayaan yung sitwasyon na yon ang managumpay para ikaw ma-out of focus ka, hindi ka na tuloy maglilingkod sa Diyos. Dahil sa emosyon mo. Amen. Kaya sabi rito mga kapatid, magpakasipag na tayong maglingkod sa Diyos. No? Kailan mo gustong gumawa? Pag sarado na yung mga iglesia, sasabihin mo sa... Yung iba, ito po, madalas naririnig natin sa mga tao. Saka na ako pupunta ng church pag okay na ako. Kahit kailan di mangyayari yung magiging okay ka. Yung mga nasa loob ng church, hindi pa rin okay. Yung nasa labas ka pa, na hindi nakakapanginig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga tayo nag-church, para tayo ay magpatuwid, magpaturo sa Diyos, kasi nga hindi tayo okay. Amen. Pero dahil nagpapaturo tayo sa Diyos, tayo po ay nagnanasa tayo na makasunod sa Diyos. Dahil kung di natin gagawin yun, hahayaan na lang natin ang ating buhay sa kung ano yung buhay na alam natin, ganun talaga yung buhay. Paano na ang buhay espiritu natin? Pagdating ng araw, doon na lang magkakaalaman tayong lahat. Tapos sasabihin mo, sana pala, naglingkod na ako noon. Sana pala, pinag-uusay ko noon. Tandaan natin, nasa huli lagi ang pagsisisi. Habang may panahon pa, gawin na po natin ang dapat nating gawin bilang mga tagapaglingkod ni Kristo. Magpakasipag tayo. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos. Nabasa naman natin sa Colosas, napakabait ng Diyos. Bibigyan ka naman ng reward. May tatanggapin ka sa Diyos. Amen. No, hindi naman po ang gadi. Hindi naman siya bulag para hindi niya makita kung anong ginagawa natin sa loob ng iglesia. Amen. Alam niya lahat yan. May nakakakita man sa atin dito na tao o wala, pero ang Diyos, nakikita niya po tayo at lahat ng ating ginagawa. Alam niya lahat yan. Lalo't makikita ng Diyos ang puso mo ay talagang inalay mo sa Kanya. Kaya ka naglilingkod sa Diyos dahil walang ibang dahilan kundi mahal mo ang Diyos. At dapat mong paglingkuran ng Diyos. Amen! Wala pong ibang dahilan. Dahil kailangan natin sumunod sa Diyos. Bakit? Huwag mong kakalimutan, siya yung Diyos, tayo ang tagapaglingkod. Huwag nating babalik rin yun. Kasi minsan, si Lord ang inuutusan ng tao. No? Pero dapat, tayo yung may kailangan sa Diyos, tayo dapat ang nagpapakasipag para sa Panginoon. No? Verse 12 sa Romans, balik po tayo, chapter 12 pa rin. Verse 12, Romans 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Ayan. Lahat po tayo dito ay may kapighatian. Ano ba yung pighati? Malalim pa to sa kalungkutan, di ba? Namimighati ka kasi ang dami mong problema. Namimighati ka kasi ang dami mong suliranin. Kaya yung puso mo, lungkot na lungkot, lumbay na lumbay. Dahil napakarami mong alalahanin sa iyong kaisipan. Pero anong sabi dito? Ng verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Kahit na tayo po ay namimighati, tayo po ay may pag-asa. Bakit? Dahil meron tayong Diyos na tinatawag at pwede nating tawagin kahit anong oras. No? Kaya magtiyaga tayo. Ano man yung nararanasan natin ngayon na hirap, pasakit, problema, kabigatan, ano pa? At kung ano-ano pa, na talagang hirap na hirap ka na, kapatid. Anong sabi rito? Magtiyaga ka lang. Magtiyaga ka sa kapighatian.
palagi mong iisipin, sa iyong kalagayan ngayon, meron pang mas malala ang sitwasyon sa'yo. Kala mo malalang malala na yung sitwasyon mo, pero sa totoo, meron pang mas malala ang sitwasyon sa'yo. Lalo na sa panahon natin ngayon. Tingnan niyo yung nalindol sa Taiwan. Napakalakas ng lindol sa Taiwan. Alam niyo ba yon? 7.2. Sabi ko nga, nung nakikita ko yung mga nakatumbang mga buildings, parang pelikula lang. Pero totoo siyang naganap. Kaya dito, pinagpe-pray natin yung the big one na sinasabi nila. Anong projection nila? 7.8. Dito sa Pilipinas. Kaya nananalangin tayo, humihingi tayo ng awa sa Diyos. Panginoon, huwag naman po nawa na mangyari yung the big one na yan. Yun nga, yung sa Taiwan, 7.2 eh. Halos wasak-wasak na. Gano'ng kahirap, hindi po biro ang lindol. Ang baha, medyo ano pa. Kasi kahit pa paano, pag nabaha ka, yung mga buildings, nakatayo pa rin. Tama? Wala ka masyadong aayusin. Pero yung nalindol na, nawasak na, paano ka pa agad babangon sa ganung pagkakataon? Tapos, pagkatas ng Taiwan, kagabi ba yun? Sa Japan naman uli. Magnitude 6. Ha? Kahapon. Oh. Bakit lumilindol madalas sa init? Dito ba sa Pilipinas hindi mainit? Hindi ba napakainit? Pero ano sabi rito? Laging manalangin. Humingi tayo ng awa sa Diyos na hindi maganap sa bansang Pilipinas kung anumang mga sakuna. Yung 7.8, di natin kakayanin yan. Marami. Nung bibilang-bilang sila, noon pa po yun eh. Yung mga government officials natin, nagka-count-count sila kung ilan ang mamamatay, napakarami. Bakit? Kasi wala namang nakakaalam kung kailan lilindol eh. Unlike ng bagyo, di ba naaano nila, o sa Webes, dadating yung bagyo, nakakapaghanda kahit pa paano yung mga tao. Tama? Pero ang lindol, hindi mo siya mapapaghandaan. Bakit? Hindi mo nga alam kung kailan siya darating. Minsan tulog na tulog ka, biglang umuuga yung ano mo, paligid mo. Kaya anong problema mo ngayon kapatid? Ang dami pang mas malala sa'yo. Marami pang mas malalang sitwasyon sa atin. Pero anong sabi rito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Kahit ganito yung nararanasan natin, sinasabi ng Diyos sa atin, kahit na punong-puno tayo ng pighati, ang dami nating problema, magalak ka pa rin. Bakit? Meron kang pag-asa eh. Bakit? Meron kang Diyos eh. Meron tayong Diyos. Amen. Itong mga bansa na to, Taiwan, Japan, alam natin na hindi si Jesus ang Diyos ng bansa ng mga yan. China, hindi po si Jesus ang Diyos ng mga bansa na yan. Ano sabi sa Biblia? Mapalad, blessed is the nation, di ba? Sabi, mapalad ang bansa ko, ang Diyos niya ay ang Panginoong Jesus. No? Kaya talagang, alam niyo, sa totoo lang, kahit maraming dinadanas ng Pilipinas na natural disaster, blessed pa rin ito. Dahil yung mga nararanasan sa ibang bansa, hindi pa talaga ganon. Siguro yung pinaka-worst dito, yung Yolanda, no? Yung pinaka-recent, yung Yolanda, 2014. Pero kung ikukumpara mo sa ibang mga nararanasan ng mga taga-ibang bansa, ay napakahirap po ng kanilang kalagayan. Kaya mga kapatid, laging manalangin. Mag-pray po tayo palagi. Ilang beses ka nananalangin? Si Daniel, nananalangin 3 beses isang araw. At yung pananalangin ni Daniel na yun, hindi siya yung thank you Lord. Pagkakain, thank you Lord. Bago matulog, hindi po yung ganon. Talagang si Daniel, nakaharap pa siya doon sa tamang posisyon ng pananalangin, kung mababasa natin sa Biblia. So it took him hours.
when Daniel is praying. Pero diba, kabaligtaran din dito sa atin. Pag oras ng pananalangin, ang mga tao ay halos ayaw dumalo o halos ayaw manalangin. Bakit? Nahiinip. Ang tagal namang mag-pray ni sister. Ang tagal naman mag-pray ni brother. Eh ano sabi sa atin dito? Lagi tayong manalangin. Anong sabi sa magbabasa yon? Pray unceasingly. Sa Thessalonica, magbabasa niyo doon, sinasabi sa atin. Actually, hindi siya sinasabi. It is a commandment. Pray unceasingly. Manalangin ka nang walang patid. Kahit may ginagawa ka, kaya mong manalangin. Tama po ba? No? So mga kapatid, magtiyaga lang po tayo sa ating kapighatian kung ano nararanasan natin ngayon dahil tayo po ay may pag-asa at palagi po tayong manalangin. Nawa, dumating yung panahon dito sa ating iglesia, dumating yung panahon na pag tayo po ay may araw ng pananalangin natin, ay talaga pong marami ang makiisa sumama sa araw at oras ng ating pong pananalangin. At yan po ay nagaganap kada araw ng Biyernes. Amen. Verse 14, Romans 12. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Meron pong mga umuusig sa atin. Merong mga manggagalit sa atin. Merong mga nang-iinis sa atin. Amen? Minsan, kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo. Yan, mangyayari po yung mga ganyan. Na tayo po ay uusigin nila. Kung hindi ka man inuusig, inuuyam ka, or ginagalit ka. Ipapalabas sa'yo ng kaaway yung emosyon mo na magalit ka para ikaw ay masira niya. Nakita po ba natin to? Ang kaaway man din ay marunong gumamit ng ibang tao para ikaw ay wasakin. Ngayon, anong dapat natin gawin? Anong sabi rito? Idalangin sila. Kung sino man yung mga umuusig sa atin. May mga magsasabi sa'yo, oh, samba ka ng samba, baka lumampas ka na sa langit. Nasabihan na ba kayo niyan? Baka lumampas ka na raw sa langit kung ikaw ay punta ng punta sa church. No? Ano pa ang mga naririnig natin? Masyado kang maka-Diyos. O yung iba, tatawagin ka pang santo. Santa. O, santo, santita. Yan. Pero ang salita nila na yun ay mga pang-uuyam lamang. Pero mga kapatid, sabi nga rito, ay idalangin natin yung mga umuusig. Bakit? Mapalad ka kung ikaw ay nauusig dahil sa Panginoon. Beatitudes, Matthew chapter 5, basahin nyo na lang. Nakasulat yun sa Beatitudes. Amen po ba? Kung ikaw ay inuusig dahil kay Kristo, anong sabi? Mapalad ka. O, ulitin natin ang pag-uusig sa'yo ay dahil kay Kristo. Mapalad, yun yung mapalad. Pero kung inuusig ka dahil hindi naman kay Kristo, iba po yun. Amen. No? So, sabi rito, idalangin natin yung mga umuusig sa atin. Huwag natin silang ipagpipray na pagsumpa. Yan. Idalangin pa natin sila na i-bless sila ng Panginoon at huwag sumpahin. Ayaw po ng Panginoon yon. Kahit na inis ka na, galit ka na, isang bunga ng banal na spirito para mapaglabanan mo yon? Self-control. At pagkatapos, ikaw ay manalangin. Pag-pray mo yung mga tao na yon o yung tao na yon. Bakit? Baka ginagamit lang yan ng dyablo. Lalo na kung nakikita ng dyablo, ikaw ay nagdesisyon na sumunod sa Diyos. Amen? Panglima, verse 17 to 21. Romans 12 pa rin. Marami po ito, pero pinili na lamang natin, no? Huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggang maaari, makisama kayong mabuti kanino? Sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti.
Ipaubaya ninyo iyon kanino? Sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, anong gagawin mo? Pakanin mo. Kung nauuhaw siya, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Nakita po natin to, paano tayo, kung tayo po ay tunay na kumikilala kay Kristo, sa totoo, mahirap gawin to. Tama? Mahirap pong gawin to. Yung kaaway mo, pakakainin mo, o yun ang galit sa'yo, pakakainin mo, o bibigyan mo ng tubig, o anong ibig sabihin nun? Pakikitaan mo pa rin siya ng mabuti. Sabi ng Biblia, huwag kang gaganti. Bakit? Ang Diyos ang gaganti para sa'yo. Kung ano man ang ginawa ng tao sa'yo, na ikinadulog ng puso mo, iiyak mo lang yan sa Panginoon at patuloy na pakitunguhan mo ng mabuti yung tao na yon. Anong sabi rito? Mapapaya din yun. Yung tao na yon na gumawa sa'yo ng hindi maganda, kung siya'y pakikitaan mo ng mabuti, mapapaya yun sa kanyang sarili. Hindi man yan humingi ng tawad sa'yo, pero sa isip-isip niya, siya po ay napapaya sa kanyang pakiramdam. Sigurado yun. Amen. Kaya wag po tayong gaganti. Nakita niyo kung paano tayo iniingatan ng Diyos? Ayaw ng Diyos na tayo po. Kasi pag gumanti ka, galit ka pag naghihiganti, di ba? Pag gumanti ka sa masamang ginawa niya sa'yo, galit ka na rin eh. So makakagawa ka ng bagay, makakapagsalita ka ng mga salita na hindi magaganda, na hindi naman dapat namumutawi sa bibig ng isang tunay na Kristiyano. Amen. Kaya sabi rito, kaya kung may kaaway ka at nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. No? Ang kaaway po, talagang wawasakin niya po tayo. Wawasakin ka talaga niyan. No? Ang kaaway, iti-distract ka niyan. I-out of focus ka niyan. Lalo na kapag nakikita niya, ikaw ay talagang concentrated, focus sa Panginoon, alam niya sa sarili niya na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, doon galit na galit ang kaaway sa iyo. Kaya kahit ano na lang gagawin niya para wasakin ka niya. Ngayon, tayo naman, para tayo ay makapamuhay ayon sa salita ng Diyos, ito yung mga sinasabi sa atin, katulad ng mga ganong pagkakataon, huwag gantihan ng masama ang masama. Yung masamang ginawa sa'yo, huwag mo nang gawan pa ng masama yung kapwa mo. Bagos, anong sabi din sa huling pangungusap? Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Talunin mo yung kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan na gagawin mo doon sa iyong kaaway, kung meron man. Amen. Ganun po ang tinuturo sa atin ng Biblia. Mahirap siya, mabigat, pero kailangan po natin siyang sundin, kailangan natin gawin kung tayo po ay tunay na nakakakilala kay Kristo. Makakaya po natin to. Bakit? Tutulungan po tayo ng Diyos. At ano sabi sa awit natin kanina? Kasama natin ng Diyos. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi po literal yun ha. Huwag kayo, baka mamaya dyan, paglabas nyo, dumaan kayo sa apoy. Sabi, hindi raw ako masusunog. Masubukan nga. Okay, pupunta kayo sa ilog. Sabi, hindi raw ako malulunod. Masubukan nga. Hindi ho siya literal, ho. Ang ibig sabihin lang, gano'ng kahirap ang sitwasyon mo. Yung journey natin dito sa lupa, talaga pong hindi madali. Yung journey ng mga Kristiyano dito sa lupa, hindi po talaga siya madali. Mahirap po talaga siya. Amen.
Pero, anong sabi? Huwag tayong mag-alala dahil kasama natin ang Diyos. Kung ano man yung dinadaanan natin, a very crooked way, hirap dumaan sa bako-bakong daan. Pero kung makakatagal tayo, pagdating doon sa dulo, napakaliwanag naman. Bakit? Nakatapos ka eh. Napagdaanan mo, napagtagumpayan mo yung bako-bakong daan na yun eh. Napagtagumpayan mo dahil sa sarili mo? Hindi. Dahil sa Diyos. Dahil kasama natin ang Diyos. Kasi kung di natin kasama ang Diyos, hindi talaga natin kakayanin to. Maniwala kayo sa akin. Hindi mo kakayanin magpatawad. Hindi mo kakayanin maging mabuti doon sa kaaway mo o sa nanggalit sa'yo o sa nanginis sa'yo. Hindi mo talaga kakayanin. Pero dahil tunay na tayong kumikilala sa Panginoon, kahit na ano pa ang ipakita nila sa atin, ano pa yung sabihin nila sa atin, ano pa yung gawin nila sa atin, anong sabi? Idalangin mo sila at huwag silang sumpain. Amen. No? Napakabuti po ng ating Panginoon. Si Esteban, kilala nyo? Nasa Acts, basahin nyo na lang. Si Stephen. Anong ginawa kay Stephen? Pinagbabato hanggang mamatay. Sinong leader nun? Si Pablo. May ginawa ba siyang masama? Wala. Ang tanging ginagawa na lang ay nagtuturo, nagsishare ng Word of God. Pero galit na galit yung mga tao sa kanya, pinagbabato siya hanggang sa siya'y mamatay. Pero ano sabi, nagalit ba siya, si Stephen? Hindi rin. Bakit ganun si Stephen? Hindi siya nagalit. Ba't hindi siya bumantay? Binabato na nga siya. Dahil kilala niya yung Diyos niya. Ano man ang mangyari sa kanya dito sa lupa, alam niya yung kasasapitan niya at yung patutunguhan niya, alam niya. Napakasarap ng tunay na alam mo si Kristo. Napakasarap ng tunay na kilala mo ang Diyos. Yun yung mga sinasabi natin dito. Anong meron kay Kristo? Bakit kahit ganito sila namatay, hindi nila tinalikuran yung kanilang pananampalataya? Kung tutusin, ikaw, batuhin ko dyan, ano kaya gagawin niyo sa akin? Ha? Ewan ko lang kung walang gagante. Tama ba? Babatuhin kita nang dahil nagsishare ka lang ng Word of God. Wala kang kasalanan pero babatuhin ka. No? Pero nasabi niya rin yun na patawarin sila. Hindi niya po ginagaya si Jesus Christ. Kung hindi, alam niya. Alam niya yung nangyayari sa kanya. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Alam niya yung kasasapitan niya. Ganon kaganda yung napipicture nila sa kanilang mga sarili kung paano talaga nila nakilala si Kristo. Kaya kahit na ganunin sila ng mga tao, tanggap nila. Parang si Pablo nung kumilala. Nakita natin si Pablo, number 1 persecutor ni Jesus niya. Pero tingnan mo, nung bandang uli na siya'y nakakilala sa Diyos. Siya na yung hinahabol, siya na yung hinahagupit, siya na yung kinulong, siya na yung halos patayin. Pero sumuko ba siya? Hindi. Tayo po yung mga simpleng huwag na po natin masyadong pansinin. Yung mga simpleng nainis ka, nagalit ka, sa dami na po ng stress natin sa buhay, sa totoo lang, yung mga simpleng pwede namang palampasin mo na lang. Amen? Hindi mo tayo dapat patol ng patol. Dahil ito nga sinasabi sa atin dito eh. Hayaan natin ang Diyos, pag-pray mo siya, yung tao na yun, hayaan natin ang Diyos ang gumanti sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos para sa tao na yun. No? Hayaan natin yung Panginoon. Ako po sa dami ng mga tao na nakit sa akin, sa dami ng mga taong nagdulot sa akin ng anxiety,
ng stress, sa dami ng mga tao nagdulot sa akin ng pagluha ng napakarami. Alam nyo, lahat po ng iyon ay binulog ko lang sa Panginoon. At karamihan po sa kanila, wala na po sila ngayon. Ano yung wala? Hindi sila nawala sa mundo. Inalis sila ng God sa buhay ko. Kaya nasasabi ko ito sa inyo. Kaya malakas ang loob na sabihin ko ito sa inyo. Dahil ilang beses ko na pong naranasan na idinadalangin ko lang ang mga tao na to ng sobrang nanakit sa akin. Sila po ay tinanggal ng Diyos sa buhay ko. Ngayon ba wala nang nananakit sa damdamin ko? Meron pa rin naman. Meron pa rin. Pero alam ng Diyos kung ito ay makakasagabal para sa aking kalingkuran. He is making a way. Magugulat ka na lang. Sa pagkilos ng Diyos, hindi mo sukat akalain na mangyayari ang mga bagay na yun. Ano lang ginawa ko? Nanalangin lang po ako. Noon, gusto ko lang mag-aral ng Bible School. Pero dahil nag-aaral pa yung panganay ko, sinabihan kasi ako nahihiya sila dahil ang pastor daw nila, hindi nila masabi kung saan nag-aral. Walang pinag-aralan. Pero hindi ko pinilit para lang sa inyo, ipipilit ko kung para ma-please kita o masasabi nyo na na yung nagtuturo sa inyo ay nag-graduate na ng ganito. Hindi ko inano yun. Hindi ko pinilit. Pero isang araw, dumating sa buhay ko ang offer. Napakagandang offer. Jenny, di ba gusto mo mag-aral? Sabi ko, opo. O basta pumunta ka doon sa Sabado, ganyan-ganyan. And then the rest is history. Alam nyo na, nakagraduate na ako. Tama? Hindi ko po ito pinagyayabang sa inyo. Kung hindi, natutuwa ako sa pagkilos ng Diyos. Dahil nangyari yun nang hindi sa aking sariling kagustuhan, hindi sa aking sariling kalooban. Halos magkasunod pa kaming nag-graduate ng anak ko, 2018. Gano'ng kabuti ang Diyos kapag ka pinagpe-pray mo lang yung mga taong nagkukos sa'yo ng pain. Kaya sabi, totoo to, huwag kang gagante. Hayaan mo si God. Kikilos ang Panginoon. Kikilos ang Diyos. Huwag kang magpapasira sa galaw ng kaaway. Huwag kang magpapakasira sa ginagawa sa iyo ng mga tao. Lalo na kung ikaw ay tunay na naglilingkod na sa Diyos, huwag mong sasayangin, huwag mong sisirain. Nang dahil lang sa mga tao na to na nanggagalit sa iyo, wawasakin ka nila, magpapawasak ka, do not allow those people na mangyari yung kagustuhan nila dahil ang totoo, ang gusto mangyari yon ang demonyo. Ang may kagustuhan talaga noon, ang kaaway natin. Kaya huwag natin hayaan na managumpay ang kilos at galaw ng kaaway sa ating mga buhay dahil tayo ay mga tagapaglingkod na ni Kristo. Ngayon, isa-celebrate ko na naman yung anniversary ng sarili ko kung saan 2018 I graduated. 2018, formally na naging pastor ako. 6 na taon na ako sa 29 bilang pastor. Doon ako natutuwa sa Diyos. At alam niyo po, hindi lang siya degree. Nag-graduate na kasi ako ng 4 years noon di ba? BS Comsa yung course ko. Noong ako'y nag-aaral na, pinag-aral na ng Panginoon, wala akong hinangad na degree. Kung hindi, ang hinangad ko lang, ako'y matuto lang. Sapat-sapat na sa akin. Pero anong binigay ng Diyos? Higit-higit doon sa hinahangad ko. Anong ginawa niya? Pinag-graduate niya ako ng may MA. Hindi ko yun pinangarap. Amen? Kaya pag may nagtanong sa inyo, graduate ba ng Bible School yung pastor nyo? May isang sagot na kayo. Kung ang nagiging basehan nila ay ganon. Pero sa totoo, wala yun. Wala yun sa paningin ng Diyos. No?
Ang maganda lang nito, meron kang mga bagong natutunan. Yun ang mahalaga doon. Hindi pwede nagtuturo ka, wala kang alam. Amen. Kapag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos mismo ang magte-train sa'yo. Pag tinawag ka ng Diyos ang magpapahusay sa'yo. Kaya kapag may pagkakataon na pinahuhusay ka ng Diyos, grab that opportunity. Ngayon, ang dami-dami nang nagtuturo, libre. Kaya mga kapatid, huwag kayong makontento sa kung anong alam nyo ngayon. No, mag-desire pa kayo na mas matuto pa kayo para sa Panginoon dahil meron pang paggagamit ang Panginoon sa atin para tayo makapaglingkod pa ng may buong kahusayan, buong katyagaan, no? At buong pagpupursige natin gagawin ang paglilingkod para kay Kristo. Hindi man nangyayari yung mga nais nating kadalasan or minsan, may mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa ministeryo katulad nito, hindi man nangyayari lahat ng mga pinapangarap natin, ng mga nilanais natin. Huwag kang mawawala sa focus at huwag tayong mawawala sa focus. Ang sentro ng iglesia na to ay si Kristo. Ginagawa natin ang lahat para kay Kristo. Gusto natin maging mahusay para kay Kristo. Naglilingkod tayo para kay Kristo. Ang lahat, ano man ang dahilan mo, para kay Kristo. Dahil ang Diyos ng iglesia na to ay si Kristo. Wala nang iba. Amen. Tayo po ay manalangin. Nalangin ko, meron kayong mga natutunan sa umaga na to. At yung mga narinig po natin, patuloy po natin isa pamuhay bilang tunay na nakakilala na kay Kristo. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga katuruan. Salamat po sa iyong mga salita. Napakagaling mo at napakabuti mo, O Diyos. Tunay na, Panginoon, wala naman talagang deserving sa amin. Wala rin karapat-dapat. Pero ginawa mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. You made us sanctified and you justified us, Lord God. Salamat, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, tunay nga na ang bawat isa sa amin ay tunay na nakakakilala na sa iyo. Kung hindi naman pa, Panginoon, magnais pa kami na makilala ka namin ng lubos upang nang sa ganon, O Diyos, sa aming tunay na pagkakakilala sa iyo, magkaroon ng bunga ang pamumuhay namin dito sa lupa na to bilang mga tunay na Kristiyano. Hallelujah. Salamat, O Diyos, at sa amin po, Panginoon, na pag-alala sa iyo doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. As we partake our communion, Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, Panginoon, maging katanggap-tanggap kami sa iyong banal na harapan. Ngayon pa lang, liniin na namin, suriin na namin ang aming mga sarili. O Diyos, linisin mo na po kami, Panginoon. Sa amin pong pag-partake ng mga communion elements na to, huwag nawang mawala sa puso't kaisipan namin yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag mawala yun sa puso, sa isip namin, Panginoon. Bagkus, ito ay maging dahilan pa upang mas lalo ka namin ibigin, mas lalo ka namin sundin. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo po ito, ang aming mga communion elements, O Diyos. I-bless mo po ito, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, nawa kami, Panginoon, ay maging pagpapala din sa iba. Magamit mo ang aming mga buhay para sa iba, O Diyos. At patuloy na patatagin mo ang bawat isa sa amin sa kung ano yung mga nararanasan namin sa mundo na to. Kung may mga nang-aaway sa amin, may mga nanggagalit sa amin, Panginoon, hindi sila magtagumpay. Dahil sinabi mo, huwag kaming gaganti. Ikaw ang bahalang gumanti para sa amin, O God. Kaya salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Habang hinihintay po natin ang mga communion, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin. Amen. Hallelujah.
Jesus. Amen. Kung handa na po tayo, taas na po natin ang tinapay. Hallelujah. Panalangin po natin. Panginoong Yesus, salamat po sa katawan mo na tumanggap ng lahat ng sakit, pasakit, sugat, hanggang mawasak na yung katawan mo physically, Lord God. Na yung mga tinamumo na yun, na sakit, sugat, pagdurusa at paghihirap, dapat sa amin yun, pero sinalo mo lahat. Salamat, Panginoon, sa lawak na pag-ibig mo. Hindi namin lubos maunawaan. Pero salamat sa pagmamahal na binigay mo po sa amin. Hanggang ngayon, ay minamahal mo po kami. Kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to. Salamat, O Diyos, inaalala namin yung dugo mo. Malinis, dalisay, kumpara sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa dugo mo na nabubudon sa krus ng Kalbaryo. Kami ngayon ay inaari mo ng malinis, dahil ikaw yung naglinis sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan mo, Diyos. Inamin po natin. Amen. Hallelujah.